Paano magdeposito sa eToro? Una, kailangan mong mag-sign in sa iyong platform sa eToro at gumawa ng account kung wala ka pang account. Pagkatapos, pumunta ka sa ibaba sa kaliwa kung saan nakalagay ang depositar fondos. Tandaan na depende sa iyong lokasyon. Maaring mag-iba ang mga paraan ng pagbabayad. Bago magdeposito, tandaan na maaari kang magdeposito sa dolyar, euro, libra esterlina o dolyar ng Australia. Halimbawa, kung sa euro, automatikong ginagawa ang conversion dahil ang currency sa loob ng eToro ay nasa dolyar. Kaya kapag nagdeposito ka sa dolyar, walang conversion na nangyayari. Pero kung magdeposito ka halimbawa sa libra, ilagay mo halimbawa 500 at automatikong i-convert kung magkano ito sa dolyar na maikikredito sa iyong account. Sabihin nating sa dolyar tayo magdedeposito, halimbawa magdedeposito tayo ng 100 dolyar. Tandaan ang isang mahalagang bagay na ang minimum na deposito ay 50 dolyar, bagamat ito ay nakadepende sa regulasyon ng iyong bansa at sa uri ng iyong account. Iminumungkahi ko na kapag magdedeposito ka, ilagay mo lang ang isa at automatikong lalabas ang minimum. Maaaring lumabas na ang minimum ay 200 dolyar o 50 dolyar, depende sa bansa kung saan ka naroroon. Ngayon, piliin natin dito at ilagay ang 100 dolyar. Ang paraan ng deposito ay narito. Piliin ang iyong paraan ng deposito at makikita ang debit card. Tandaan na ito ay hindi katulad ng credit card at kung maglagay ka ng credit card, maaaring tanggihan ng deposito dahil ito ay debit. Maaari ka ring pumili ng bank transfer pero ang minimum na deposito sa bank transfer ay 500 dolyar. Kung babaguhin ko halimbawa sa euro, ilagay halimbawa isang ito at sinasabi nito na ang minimum ay 435 euro, nakatumbas ng 500 dolyar. Ganon din sa bawat currency. Kung ilalagay ko halimbawa ang 10, sinasabi na 380 libra para makapagdeposito ng 500 dolyar. Sa dolyar ng Australia, ilagay halimbawa 10 at sinasabi na kailangan magdeposito ng minimum na 775 dolyar ng Australia para makapagdeposito ng 500 dolyar ng Amerika. Kaya kung nais nating gawin ito gamit ang debit card, maaari tayong magdeposito ng mas maliit na halaga, halimbawa 50. Dito, magdagdag ng bagong card at ilagay ang numero ng iyong card, petsa ng expiration, security code, unang pangalan, ikalawang pangalan at apelido. Kapag nailagay mo na ito, pindutin ang depositar at makikita agad ang deposito sa iyong balanse. Kung babalik tayo dito at pumunta sa bank transfer, pipiliin natin halimbawa ang 500 dolyar bilang minimum at pindutin ang continuar para makita kung paano magdeposito gamit ito. Maghintay ng ilang sandali at ayan, nag-load na. Ano ang dapat nating gawin dito? Dito kailangan nating maglipat mula sa ating bangko. Sa kasong ito tandaan na kung pipiliin natin ang dolyar, maglilipat tayo ng dolyar. Dahil kung pipiliin ninyo halimbawa ang euro at maglipat ng dolyar, hindi magiging tama ang conversion. Maaaring maibalik ang pera sa inyo, masingil kayo ng komisyon at iba pang bagay kaya ano ang mahalaga? Sa totoo lang, sinasabi dito na sa oras ng pagpapadala ng pera sa paglalarawan ng pagpapadala, kinakailangan mong ilagay ang numero ng transaksyon na ito. Huwag mong ilagay ang sa akin syempre, kundi ilagay mo ang sayo na lumalabas. Sa ganitong paraan, makikita ang pera sa iyong sariling account dahil kung ilalagay mo ang ibang numero ng transaksyon, maaaring mapunta ang pera sa ibang tao. Kung hindi mo ito ilalagay, hindi malalaman ng eToro para kanino ang deposito. At pagkatapos ay alam mo na kailangan mong magdeposito ng 500 dolyar. Tandaan dito ang isang napakahalagang bagay. Kung naglilipat ka mula sa isang bangko na maaaring maningil ng komisyon para sa pagpapadala ng pera, kailangan talagang umabot ng 500 dolyar sa eToro. Ibig sabihin, kung halimbawa maglilipat ka ng 500 dolyar ngunit siningil ka ng bangko mo ng 20 dolyar at umabot lang ng 480, hindi ito isang balidong deposito at maaaring ibalik ito at singilin ka pa ng mas maraming komisyon. Kaya kailangan mong tiyakin na sa oras ng pagdating ng pera, darating ito ng buo. Darating ang 500 dolyar na iyon dito. Pagkatapos, magsisimula ka na lang ilagay ang mga detalye sa iyong bangko tulad ng pangalan ng benepisyaryo, address, pangalan ng bangko, address ng bangko, numero ng account, SWIFT code para sa pagpapadala ng pera sa kasong ito sa internasyonal at ang IBAN code na isa pang hinihingi ng iyong bangko. Kapag naipadala mo na ang pera dito, tumatagal ito ng 1 hanggang 2 araw ng trabaho.
Ibig sabihin, mas matagal ito kumpara sa direktang gamit ang card pero mas simple, mas madali at sa ilang pagkakataon mas mabuti pang maglipat mula rito. Kapag mayroon na kayong mga detalyeng ito na nakasave at ginagawa ang inyong mga paglilipat, maghihintay na lang kayo ng ilang araw para gawin ang paglilipat at darating na ito. Mas simple, mas madali, talagang hindi ito mahirap. Kung halimbawa may nagkamali tulad ng sinasabi na hindi, gusto kong magdeposito ng ibang halaga ng pera, pindutin mo ang